Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga messages ninyo and the energies, no? Anong paparating sa'yo in the next 6 months from the time na mapanood ninyo to or marinig ninyo. So, we have gift. Merong regalo, no? Merong mahalagang regalo or mamahaling regalo na po pwedeng dumating sa'yo, no? Maaring meron ditong magre-regalo sa'yo ng something na po pwedeng merong malaking halaga, no? Pupuwedeng mamahalin na gamit, pupuwedeng alahas, puwedeng gano'n or pupuwede rin na pera, baka isang malaking big amount of money 'no, ang ma-receive mo dito. Pupuwede rin 'yan na, pupuwedeng merong magbibigay sa'yo ng property, 'di ba? Puwedeng gano'n, pupuwedeng inheritance 'yan, 'di ba? Or pupuwede rin na merong magbibigay sa'yo rito ng mamahaling gamit, alahas, mga ganyan, ano? So, depende sa inyong sitwasyon. Pupuwede rin na hindi ito tangible gift, 'no? Baka this is like an non-tangible, so puwedeng opportunity, you know? Puwedeng merong magbibigay sa'yo ng oportunidad, merong mag-o-offer sa'yo ng oportunidad, so that is possible. So, yung next card ninyo is leisure, ayan, remain lighthearted, alright? Maaari na sa ngayon, Scorpio, baka kailangan din ninyo na magpahinga. Kailangan din ninyo na mag-unwind, mag-relax. Okay? So, paalala ito sa iyo na entitled ka din naman, 'di ba, na mag-enjoy. Entitled ka naman, no, na magkaroon kayo ng leisure time. I Bigyan mo naman ng sarili mo ng pagkakataon, no, na makapag-chill ka, makapag-relax, okay? Kasi deserve mo din naman 'yon. And kailangan natin ng balance. You know, always remember na kailangan natin ng balanse sa buhay. Hindi kailangan puro trabaho. Alright? So, kailangan din natin na mag-unwind. Kailangan din natin na mag-replenish ng mga lost energy natin. Mag-recharge. Yung ganon. Okay? Creativity. So, baka kayo very creative, no, Scorpio? Baka artist din kayo, magaling din siguro kayo magaling kayo mag-paint kasi mga brushes ito, paint brushes. So, pupuwedeng mahilig kayong magpinta, no? Or talagang meron kayong or pupuwede rin ano na magaling kayong mag-makeup, 'di ba? So, siguro ang galing din ninyo na mag-drawing, yung mga gano'n, 'no? So, maaari na magkakaroon ka dito ng pagkakataon na magawa mo 'yan, ma-practice mo yung galing mo diyan. And we have temptation, alluring thoughts and actions. Ayan, so baka meron temptation dito, Scorpio, kaya mag-iingat na lang kayo, okay? Mag-iingat kayo sa mga mapalabok na pananalita ng kung sino man at baka mamaya merong mag ang tawag dito, mag-iimbita sa'yo, merong alam mo 'yun, baka kasi meron ka ng mga pinangako din sa sarili mo na hindi ko na gagawin 'to, hindi ko na kakainin 'to, hindi ko na iinumin 'to, or kung ano pa mang bagay 'no na na parang prinamis mo sa sarili mo na you're going to walk away from that. Pero baka masusubukan ang tatag mo. You know, in the next 6 months, mag-iingat kayo. Huwag kayong mag-give in sa temptation kasi sayang ng in-effort na ninyo, 'di ba? Kung yung pala hindi mo rin makokontrol yung sarili mo. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have the stars. Whisper your destiny. So, follow your ancient light. Ayan. So, feeling ko dito, you're being illuminated, Scorpio. Maaari, no, na meron kayong path na may new beginning siguro sa ngayon. And kung ano man ang path na to, nasaan man ito, maybe you are being
that path is being illuminated for you. Kaya pakinggan mo, no, kung ano man ang binubulong ng iyong intuition, pakinggan mo kung ano yung binubulong ng inner voice mo. Kasi you are being led towards that path kung saan ka dapat papunta at this time. Okay? So what else? We have a hidden talent will soon be discovered, so nurture it. Okay? So siguro alam mo to, aware ka na meron kang talent na ganito. Kaya paghandaan mo na kasi maaring merong merong opportunity dito na dadating sa'yo na maaaring mailalabas mo yung talent mo na 'to, maipapakita mo na yung talent mo na 'to. So, soon, 'no? So, ngayon pa lang, i-nurture mo na yung talent mo na 'to para mas maging confident ka pa about it, na gamitin kung ano man ang talento na 'to. Hindi ka mahihiyang ipakita sa iba, hindi ka na magdadalawang isip na i-share yon sa iba. Kasi, in yourself na ginalingan mo na. Magaling ka na diyan talaga. As in, meron ka ng, kumbaga parang expertise, no? Sa ano na yan, sa bagay na yan. Kaya continue to cultivate it and nurture it para maging magaling ka, no, sa talentong yan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have guardian angel, napakaganda, diba? Some higher power protects you from difficulties and misfortunes. So, trust your guardian angel. So, you're very lucky, you're very blessed, Scorpio, na yung guardian angel mo laging nandiyan dyan. No? Nagpoprotekta sa'yo, ginagabayan ka, binabantayan ka, pinoprotektahan ka, lalo-lalo na sa mga panahon na nahihirapan ka at sa mga panahon na hindi ka siniswerte gaano. No? So, lagi siyang nandiyan dyan. So, we have gambling. Excessive gambling can have dangerous consequences. So, don't risk too much. Maaring ang iba sa inyo, para lang ito sa iba, no? Hindi ito para sa lahat. Kasi hindi naman lahat nagsusugal. Hindi naman, 'di ba? So, kung ano lang ang magra-resonate sa inyo, yun lang ang kunin-punin nyo na mensahe dito. Okay? Thank you. So, paalala ito sa mga nagsusugal, no? Na yung excessive na pagsusugal, yung sobra-sobra, 'di ba, can definitely have a dangerous consequence kasi maaari, 'di ba, na pati yung mga savings mo pupuwedeng makuha mo, yung mga yung mga budget mo na naka-align para sa kunyari para sa mga bayarin ninyo, mga bills ninyo, mga basic necessities ninyo, baka yan ay pati makuha mo, 'di ba? Yung mga properties ninyo, baka 'di ba, puwedeng dumating sa punto 'no, na kung wala ka ng disiplina sa pagsusugal, eh, pupuwedeng makuha mo pa rin 'yun, maibayad mo, 'di ba? Yung mga ganyan ba. Kaya yung excessive, kahit anumang labis ay masama, hindi ba? Kahit pagkain, 'di ba? Kung sumusobra kang kumain ng mga, alam mo 'yun, hindi naman masyadong healthy, nakakasama din. So, gano'n din ito, 'no? Na lalong-lalo na yung pagsusugal, nakakasama, 'di ba? Nakakadamay yan ng ang dami, 'no? Ang daming hindi magagandang epekto, 'no, ng pagsusugal, lalong-lalo na kung sumosobra na din. So, mas lalo ng masama. So, for some of you, maaaring 'yan ang temptation. Maaaring matagal ka ng hindi nagsusugal, 'di ba? Maaaring inalis mo na 'to sa sarili mo, pero in the next 6 months baka ito ma-tempt ka, 'di ba? Baka meron dumating dito na tao na aayain ka, 'di ba? At baka makalimutan mo yung pangako mo sa sarili mo, na hindi ka na muling magsusugal, 'di ba? Kaya be careful, okay? Huwag kang sana as much as possible, huwag mo nang balikan ang mga bagay na alam mo namang hindi naman healthy or hindi naman talaga makakabuti para sa'yo. Hindi naman makakatulong sa'yo. Okay? To better your situation. Katulad, no, ng pagsusugal. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. But, yeah, reminder din, no, na lahat naman tayo, we are all given free will. Kaya, nasa sa inyo pa rin yan. No? Decision nyo pa rin yan. So, what else? We have surrender to divine timing. Sabi dito, sometimes, divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough, according to your ego, be patient and trust the universal flow.
Okay? Kasi nga, hindi naman talaga lahat ng bagay na gugustuhin natin ay makakamit natin sa panahon na gusto natin. And also, in the form no, na ini-expect natin, hindi ba? Kasi it's all divine timing. 'Di ba? At saka kung anong kagustuhan ng divine, yun ang mangyayari. Kahit anong gawin natin, kahit anong pilit natin, kahit anong puwersa natin, if it's not meant to happen, it won't happen. 'Di ba? At kung hindi yun makakabuti para sa atin, hindi rin yan ibibigay sa atin. 'Di ba? Kaya mas magandang let's just surrender everything to God. Surrender everything to the divine. Okay? Kasi kung ano naman yung makakabuti sa atin, yun ang ibibigay niya sa atin. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Scorpio. Ano pa ang pwede ninyong ma-expect, in the next 6 months from the time na mapakinggan ninyo ito. Ayan, so, ang dami. Ayan, so may burden, ang iba sa inyo, Scorpio. Maaring within the next 6 months, baka yan ay i-give up mo na, papakawalan mo na, you're going to break away from that burden, kung ano man ito. Yung burden na to, pwedeng responsibilidad, obligasyon sa pamilya, pwedeng gano'n, no? Kasi baka lahat na lang nasa iyo, 'di ba? Puwedeng gano'n. Or possible din na ang iba sa inyo dito baka sa trabaho, baka overwork na kayo, nafi-feel ninyo na drained na kayo, yung energy ninyo 'no, super drained na. Kaya parang siguro gusto mo na muna na magpahinga, ayaw mo na muna magtrabaho, 'di ba? Gusto mo ng umalis sa trabahong ito at maghanap ng ibang ano, alam mo 'yun, yung magiging healthy ka pa rin. So, we also have Magician. This is the time also that you are going to take action. Maaari na ang iba sa inyo dito mayroon na kayong matagal na gustong gawin, kaso lang baka nagpo-procrastinate kayo in the past, hindi kayo sigurado sa sarili ninyo. So ngayon maaring mag-iiba yung ihip ng hangin, 'di ba? The energy is going to shift. Kaya ngayon maaari 'no na magkakaroon kayo ng panahon or time na talaga or opportunity, 'di ba? Para magawa niyo na 'to at mapabilis, 'di ba? So, what else? We have King of Cups. Maybe you are going to be dealing with someone na katulad ni King of Cups sa ngayon. Maaring isa ito sa, kunyari, mag-ano sa'yo, mag-a-advise sa'yo. Baka this is someone na malapit sa puso mo and maaring very supportive ito sa'yo. Laging ito nagbibigay ng sage advice sa'yo. So, maaring siya yung takbuhan mo, no, sa mga panahon na namomroblema ka or casual conversations, maaring siya yung kaano mo, lagi mong kausap, 'no? So, we have Ten of Cups, napakaganda. Kasi ibig sabihin nito na masaya, 'no? Masaya ang pamilya, magiging masaya ka, kasi, siguro 'no, magkakaroon ka na ng mas maraming oras sa kanila sa ngayon. Kasi kung itong Ten of Wands na 'to, kung trabaho ito na gusto mo ng iwanan, or talagang iiwanan mo na kasi nga baka you've been working long hours diyan, marami kayong trabaho kaya siguro pagdating ng bahay wala na kayong time sa pamilya 'no. So baka yung pag-give up mo dito sa trabahong ito, eto din yung kapalit nito is kasiyahan ng pamilya mo, 'di ba? Kasi siguro naman meron ka namang ibang napagkukunan ng income, 'di ba? Pero alam mo 'yun, yung quality time 'no, with your family that is priceless. Kaya maaaring ma-appreciate ka masyado ngayon ng mga kapamilya mo na magkakaroon na sila ng time na makasama ka, 'no? Kaya magiging masaya ang pamilya. So we have Emperor, don't worry, kasi maaari na meron ditong siguro kung kayo'y kunyari magre-resign talaga kayo sa trabahong ito or siguro pupuwede rin na hindi kayo papayagan 'no, ng kumpanyang, pinagtatrabahuan mo o ng opisina na mag-resign ka pero maaaring bigyan ka ng mas magandang offer 'no. Baka ayaw kang pakawalan kasi maano ka, magaling ka, masipag ka talaga, 'di ka siguro nagrereklamo
Kaya tiniis mo 'no, na matagal na panahon yung pagod at sakripisyo, ang dami mong ginawang gano'n. Kaya pupuwedeng ma-offeran ka dito ng promotion. So, pupuwedeng bigyan ka ng promotion, baka bigyan ka ng leadership role, 'di ba? So, maaari 'no, na isa din 'yan sa magaganap for some of you, 'no? So, what else? We have the Seven of Wands. Baka dahil dito sa offer sa'yo, sa promotion, marami sigurong hindi matutuwa ano, sa katrabaho mo. Kasi, yung Seven of Wands na 'to, maaari meron mga tao dito na gusto kang i-sabotage, merong mga tao dito sa paligid mo na hindi natutuwa sa kung anong narating mo or mararating mo. So, most likely sa promotion nito, baka kine-question nila bakit ikaw, 'di ba, ang ipo-promote. Kaya just stand your ground, okey? Wag mo na silang pakialaman, dedmahin mo na lang sila. Ang importante mag-focus ka na lang sa bago mong role, mag-focus ka sa trabaho mo, galingan mo lang. As long as hindi ka naman nila sinasaktan physically or hindi naman nasisira yung inyong dignity, yung integridad mo, yung gano'n, yung safety mo lalo na, 'di ba? So, as much as possible dedma ka na lang, 'di ba? Wag mo na lang silang patulan, wag mo na lang silang pansinin, 'no? At, magpahinga ka din, 'no, paminsan, lalo lalo na dito, 'di ba, pagod ka, maaaring na-stress ka talaga dito ng bonggang-bongga kaya kailangan mo na before you enter a new role dito katulad nitong promotion na 'yan, magpahinga ka muna. Okay, give yourself a break. Give yourself a time out. Give yourself at a time or yeah, pagkakataon para makapag-recharge ka muna. Okay? I-enjoy mo din muna no yung sarili mo na kasama yung inyong pamilya. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.